Mga kapanalig, welcome sa programang Usapang KKK. Kalusugan, kagalingan, at kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede niyo po hanapin si Doc. Type niyo lang po ang Dr. Irene Lim. Gandang hapon, Doc. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. Paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Yung mga na-miss out nyo yung episode, pwede nyo hong abangan dyan, no? And ang tatalakayin po natin sa hapong ito ay tungkol po sa cancer of the liver. Now, ang liver po ay isa sa largest organ ng ating katawan aside from the skin. Ito ho ay vital organ. At saan po ba ang liver? Sa ating katawan, yan po ay nasa right side, upper part ng abdomen. So, immediately after your ribs, dito ho sa kanang bahagi, ay nandiyan po ang atay kasama ho ang abdo. Ang liver ho, ang first stage ng liver disease is fatty liver. Then, susunod po dyan is liver hepatitis. Susunod po ay cirrhosis of the liver. And pinakahuli po ang cancer of the liver. Dito ho sa first stage, which is fatty liver, they call it fatty liver kasi ang nakikita sa ultrasound niyan ay parang whitish thing, no? But ang loob po niyan, kaya ho yan naging fatty liver, it is because puno na ho yan ng intrahepatic stones, mga bato ho. This is the same bato sa abdo, kaya lang ho, hindi pa ho gallstone ang tawag, intrahepatic. Hepatic ho, ibig sabihin liver, kasi nasa loob pa ng liver. Pagka ho kasi napuno ang atay natin ng mga stones, mag-o-overflow na ho yan papuntang gallbladder. Ang magiging tawag ho dito ay gallstone na ho. So, yan ho pagiging congested ng liver. Ibig sabihin ho, punong-puno, wala na hong space, kaya nga ho, nag-overflow na siya sa gallbladder. Ano po yan? Nakaka-apekto ho yan sa function ng ating katawan. Kaya nga ho palagi kung sinasabi sa inyo na ang detoxification and blood cleansing program, ang dalawang procedure hong yan ang mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. Why? Pagka congested na ho ang liver and gallbladder, puno ho ng bato, no? Yan ho ang pinagsisimulan ng high blood, diabetes, high triglyceride, high cholesterol, high uric acid. It is because hindi na ho nakaka-filter ng maayos ang liver. And ang first filtering machine na dinadaanan ho ng ating kinain is the liver. Later pa ho yan madadaan sa kidney. And pagka ho marumi ang liver, actually, na-overload din ho ang kidney kasi yung papasok na dugo sa kidney is marumi dahil hindi nasala ng maigi ng liver. So, pag hindi na ho nakakasala ang filtering machine, di ho ba? Mag-o-overflow lang. So, dapat ho, nasasala niya yung mga essential na nutrition, ibabalik niya sa circulation yung mga hindi ho kailangan ng katawan. So, lumulusot na lamang ho ang sugar, triglyceride, cholesterol, uric acid. Kaya ho, ayan, no? Diyan ho magsisimula. Now, all the things that we are taking every day for maintenance, para sa high blood, para sa cholesterol, para sa uric, triglyceride,
lahat po yan ay what? For control and suppression lamang po. Ano ho ba ang root cause? Di ho ba sabi natin, napuno na nga ho ng bato ang ating liver and apdo. No? Due to what? Due ho yan sa pagkain ng mga fatty foods and dahilan din ho sa pagpapalipas ng gutom. Yung pagkain ho na wala sa oras, yan ho ay nakaka-gallstone din. Ang atin hong katawan ay merong sinasabing biological clock wherein pagka breakfast, lunch, and dinner, alam niya ho na oras na para kumain. So, ina-anticipate niya ho yung food. So, sabihin na natin sa lunchtime between 12 to 1, ina-anticipate niya na magpapasok tayo ng pagkain. So, ipe-prepare ho ng ating stomach yung hydrochloric acid para pangtunaw. Yung gallbladder naman ho, magre-release ho siya ng nakastore sa kanyang bile para naman ho din pangtunaw ng mas fatty na foods. But ang nangyari ho, sa sobrang busy natin, hindi ho tayo nakakain at alas 3 na ho tayo ng hapon nakakain. So yun ho yung sinasabing nalipas na yung gutom. So anong mangyayari dun sa hydrochloric acid? Magiging ano po siya, maggagasgas ho yan sa lining ng ating stomach na sa simula po, yan ang tinatawag natin gastritis. But later on ho, pag palagi ng ganon, yung gasgas ho, mauuwi na sa sugat, which is ulcer. Dito naman ho sa bile na nirelease ng apdo na dapat sana ay panunaw ng fatty foods, ang mangyayari ho dyan, magka-curdle ho siya sa sarili niya. So, magiging bato sa apdo. Kaya nga ho, to bring back the body into its normal function na nagsimula ho sa liver, kailangan ho i-unload natin yung liver and gallbladder doon ho sa mga stones na yun. No? Para ho maka-filter uli yung atay natin, makapag-release din ng tamang bile, yung apdo, panunaw, para ho unti-unti ay makasala uli ang atay natin at maibalik ho sa tamang function muli. So, ang makakagawa po niyan is yung ating detoxification program. May pinost ho ako, hanapin niyo ho sa Facebook ko, Doc Lim. Makikita niyo ho, nung last Saturday lang ho nilabas ng pasyente yan, napakalalaki hong gallstone, no? Even me, yan na ho ang pinakamalalaking gallstone na nakita ko sa mga pasyente. And ito hong pasyenteng ito, si Jennifer Hernandez po, no? Okay lang naman sa kanyang i-mention yung name niya. And very proud nga ho siya sa achievement niya, sa nailabas niyang mga bato sa abdo. For operation na ho siya, actually naka-admit na ho siya sa hospital for operation ng gallstone. But ayaw niya ho kasi ng invasive procedure. So, pumirma ho ng waiver, ayun nga ho, lumabas sa hospital. Inirefer naman ho ng isa naming pasyente, na dati naming pasyente sa ating clinic. Nag-undergo ng detoxification program. Very successful, no? Ang lalaki ho ng lumabas. And, pero sa ultrasound and CT scan niya ho, ang nakita lang, isang 0.8 centimeter. But nung nilabas ho, madami. Bukod ho doon sa mga medyo oblong na ang kulay, marami pa ho siyang maliliit. Kaya din ho malakas ang loob niyang lumabas ng hospital kasi hindi pa naman ho siya yung talagang pilipit na sa sakit. So, kaya pa. Then, yun nga ho, lahat ho tayo may gallstone. So, ibig sabihin, wala hong taong walang stones. It is just that ang napipick up lamang ho ng ultrasound yung significant ang size. So, yung ideally every 3 months na pagdi-detox program, matatanggal ho yung mga bato sa liver at apdo. Kung kayo ho ay may mga high blood na at diabetes, mag-i-improve ho yan little by little.
and nag-iedad kayo papunta ho sa pag-i-improve at pagbabawas ng maintenance, hindi ho yung tumatanda kayo, padagdag ng padagdag ang maintenance ninyo. Because you are addressing the root cause of the problem. Hindi ho yung suppression and control lamang ang ginagawa natin. So, pag palagi ho kayong nagdi-detox, ideally every 3 months, hindi ho kayo mauuwi sa fatty liver, papuntang liver hepatitis, papuntang cirrhosis of the liver, and papuntang cancer of the liver. So, ang liver ho is divided into 2 main lobes. So, yung right and left lobe. Ang right lobe ho is larger and further divided into smaller lobes. Mas malaki ho ang kanan. Then yung hepatic lobule, so ito ho ang functional units ng liver. So hexagonal ho ang shape niyan, and ibig sabihin ho 6 na kanto, and consist of rows of liver cell. We call liver cells hepatocytes, no? Yung mga rows ho, tawag ho dyan trabeculae. Yan ho ang mga nagpa-process ng nutrients and nagpe-perform ng various metabolic function. Sa blood supply ho, may dual blood supply ho yan. Yung oxygenated blood galing ho sa hepatic artery, while yung mga nutrient-rich blood from the digestive system, pumapasok naman ho yan sa portal vein. Tandaan nyo ho, basta vein, papasok pa lang ho yan sa heart. Pagka artery po, galing na ho yan sa puso, kaya oxygenated blood na ho ang bit-bit niyan. Itong mga blood supplies na to ay nagmi-mix within the liver. Now, yung mga bile ducts po, ang bile, yan ho ang digestive juice or digestive fluid that is produced sa loob ho ng liver. So, tandaan nyo, yung bile na po-produce ng liver. Pero ho, ang storage niya sa gallbladder. It is released into the small intestine to aid in the digestion. So, small intestine po, nangyayari ang final digestion. Sa stomach ho, partial digestion. Sa mga natanggalan na ho ng apdo, wala na ho kayong lalagyan o storage ng bile. So, aasa lamang kayo sa right there and there na production ng bile ng liver. So, pagka humasya, hindi nyo afford kumain ng very fatty foods kasi wala kayong storage ng bile. Kaunti lamang, yung on the spot na bile na na-produce lamang ng liver, ang pwede ninyong gamitin. So, yung may gallstone at tinanggalan ng gallstone, pareho lang ho yan na hindi na kayang kumain ng fatty foods. Hindi ho dapat tinatanggal ang gallbladder. Yung gallstone lamang ho ang tinatanggal. Ang gallbladder ho is closely related sa liver function, of course. And it stores and releases bile when needed for digestion, especially for fatty foods. And ang liver ho, surrounded ho yan ng connective tissues that help hold yung kanyang shape and nag-a-anchor ho ito sa ibang organ. At ang liver ho ay merong numerous function. Nagde-detoxify ho yan ng harmful substances, nagme-metabolize ng nutrients, nagproproduce ho ng protein, storing glycogen and vitamins. Complex organ ho ang liver. At marami ho ang function niya that is essential for maintaining overall health and homeostasis. Then, when it comes to cancer of the liver, it is also known as what? Hepatocellular carcinoma. Hepatoma. We also call it hepatoma. Typical type ng cancer na nag-o-originate ho sa cells ng liver mismo. And meron ho kasing secondary liver cancer of the liver wherein nasa ibang organ ho ang primary tumor, kumbaga metastasis lang ho yung sa liver. When we say hepatocellular carcinoma or hepatoma, ibig sabihin ho yung main cancer is in the liver cell itself. Ano ho ang mga causes and risk factor ng cancer of the liver? Siyempre ho, yung may mga chronic infection ng hepatitis B or C. Pagka kayo ho may hepatitis B and C, ang end result ho niyan talaga cancer of the liver. Hindi naman ho bigla.
years, no? So dyan ho patutungo yan, kaya dapat minomonitor nyo ho ng ultrasound, ideally yung liver every 3 months. And mas maganda ho kung nagdi-detoxification program, so nourishing, detoxification and nourishing of the liver, dapat ho ang ginagawa, no? And we have our ultraviolet and machine and laser protocol na nakakapatay ho ng hepatitis B and C. So, noon pa ho kami pa nasa Quezon City, may pasyente ho kaming Chinese na buong family ho nila may hepatitis B. But with 10 or 12 session lang ho ng laser, nag-negative ho ang kanyang hepatitis B profile. And of course, syempre ho, yung may hepatitis B and C, yung may cirrhosis of the liver. It is because yun na nga ho ang kasunod na stage. From cirrhosis, papunta ho yung cancer of the liver. Pag sinabing cirrhosis, puro fibrosis na ho or peklat na ang atay. So hindi na ho masyadong nagagawa yung kanyang function. Yung mga merong non-alcoholic fatty liver disease. Di ho ba ang fatty liver is the first stage of liver disease? Pero dalawang klase ho yan. Alcoholic para sa mga manginginom, fatty liver, and non-alcoholic fatty liver. Yun naman ho yung may mga metabolic syndrome or syndrome X. Yun ho bang uncontrolled ang sugar, uncontrolled ang hypertension, mataas ang bad cholesterol, mababa ang good cholesterol, and malaki ho yung abdominal fat. So, yan ho ay high risk din po yan for cancer of the liver. And of course, yung may family history ng liver cancer. At yung may diabetes din po. And yung mga mayroong obesity. Ano ba ang simptomas ng may cancer of the liver? Siyempre ho, numero 1, may jaundice ho yan. Ano ibig sabihin ng jaundice? Yellowish discoloration ng skin and eyes. So may abdominal pain or discomfort ho. Sumasakit ang sikmura, no? And especially mas dito ho, lumilipat sa right upper quadrant. Nandiyan ho ang liver and gallbladder. Isa rin ho ito sa sakit na nagkakaroon ng unexplained weight loss. Sabi natin, di ba? Pancreatic cancer, colon cancer, and also liver cancer. Meron din ho itong pamamayat. And lagi hong pagod, fatigue, wala rin hong ganang kumain, loss of appetite, kaya ho namamayat. Ayan, may swelling ng abdomen, lumalaki ho ang tiyan kasi nagkakaroon ng ascites. Nausea and vomiting, lagi hong naduduwal at nasusuka. And enlargement of the liver, or we call it hepatomegaly. Of course, para ho magkaroon ng diagnosis, physical examination is very important. Sa physical examination ho, yung observation pa lang ho, pag nakita mo ng madilaw ang pasyente, alam mo nang may problema sa atay. And pag nakita mong medyo globular yung abdomen, alam nyo na ho may ascites. And of course, blood tests para ho malaman ang liver function, SGPT, SGOT, B1, B2, total bilirubin, and also yung tumor marker, which is AFP or alpha fetoprotein. And also yung mga imaging test tulad ng ultrasound of the liver, pero minsan ho hindi nakikita sa ultrasound yan, no? Mas maganda ho kung CT scan or MRI, pero plain lang ho. Wag ho kayong magpapalagay ng contrast media because it is toxic to the body. Biopsy sa ospital ho to confirm the presence of cancerous cells. But sa atin ho, sa integrative medicine, ayaw ho natin ng biopsy sa any kind of cancer because once tinusok nyo ho yan, yung rate of multiplication, instead na 2 times, 3 times, it becomes 1,000 times. Right that specific moment that you puncture it, no? So hindi ho natin ina-advise yan, no? So kung gagamutin ho, gamutin na lamang, no? Anyway ho, ang gamot natin sa mga cancer, hindi ho siya harmful. But of course, in conventional medicine, they need to make sure because harmful po yung treatment, which is chemo, radiation, operation.
Para ho kasi ang baha, kung saan ho may butas, doon ho sisirit yan. And kahit ho tanungin nyo yung mga pasyenteng na biopsy, kahit na ho anong cancer o bukol, biglaan ho ang pag-increase in size once na biopsy na. Kahit ho sa mga kababaihan na may breast cancer, ang comment ho nila, simula nung tinusok na biopsy, hindi na ho lumiit yung pinagtusukan at mabilis na ho ang paglaki. Now, staging of liver cancer, stage 0 ho hanggang stage 4. Stage 0, pagka ho yung cancer cell, limitado pa ho sa liver. Stage 2 to 3, ayan, medyo lumaki na ho ang size at medyo involved na ho yung nearby blood vessels and kulani, lymph nodes. So, pagka ho stage 4, nag-spread na ho o nag-metastasize na to other organs and lymph nodes. So, and precaution to avoid hepatitis B and C kasi nga ho, sexually transmitted din ho ang hepatitis B and C. Sabihin kung di mo alam yung napangasawa mo positive for Hepa B and C, pwede hong malagyan ang wife or vice versa. Yung mga mahilig hong uminom ng alak, yung mga overweight, diabetic, isa ho sa pinakamaganda na may a-advise ko sa inyo is magpa-vector scan ho kayo. Sabi nga natin lalo na kung may lahi ho kayo ng cancer. Marami ho tayong pwedeng gawin, but sabi ko nga sa inyo, detoxification and blood cleansing program, vector scan, yan ho ang pinakamaganda nyong gawin. Vector scan kahit twice a year lamang po. Rife machine, kasama ho yan sa detox and blood cleansing program. Pwede ho nating i-program sa Rife machine ang hepatitis B and C, and also we can program cancer of the liver. No? So, Ivy? Para doon po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Doc, tanong ni 2893, ano po ba ang cause sa pagkalalaki ng boy kaya hindi na tumatayo yung sandata po ng lalaki, Doc? Okay. So, what you mean is erectile dysfunction. No? So, majority po ng erectile dysfunction is komplikasyon ho ng diabetes. Nangyayari ho yan pagka yung sugar ng pasyente sa kalalakihan ay hindi ho kontrolado. Kahit na nga ho umiinom na ng gamot. So, kailangan ang isa ho sa dapat niyan, kailangan ho maipasok sa normal ang sugar and everything else will just follow. Di ho ba pagka may diabetes ang pasyente, yung asukal po nasa dugo, wala ho sa cells, dapat ho nasa cells. Di ho ba kaya nag-erect ang organ ng kalalakihan because of blood flow. So pagka poor ang blood flow sa kaso ho ng diabetes, kung may high blood yan, nag-narrow na ho yung caliber o diameter ng arteries. Plus, kung may diabetes pa ho, malapot ho yung dugo because yung sugar ho nandoon sa blood itself. So, kaya ho mahihirapang gumanda ang blood flow papuntang organ ng lalaki. So, yan ho ang resulta, erectile dysfunction. Kahit hindi ho yan gamutin, pagka ang sugar ho pumasok sa normal, ayun ho, kusa hong mag-i-improve yung erectile dysfunction. And yung sa clinic ho natin, yung ating laser ho, no? Isa ho yan sa pinaka-effective para ho makagamot ng erectile dysfunction. No? So, ang tayong oras, mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. IV ang mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up
para ma-auscultate namin ang likod ninyo just in case ho meron kayong asymptomatic or walking pneumonia. Sabayan nyo na ho ng pagpapa-vector scan, still on promo, detoxification and blood cleansing program, kasi yan hong dalawang procedure na yan ang mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. And para naman ho doon sa mga wala namang karamdaman, gusto lamang ho magpaputi, magpaganda at magpalakas. So, kailangan ho meron ho tayong beauty drip that is available for everybody. And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Ivy? Please like us on Facebook. Ang account po natin ay Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumayin niyo ang katotohanan. Salamat po.